Magandang gabi po sa lahat. Tayo po ay magsisimula po sa panalangin. Dakilan naming Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa gabing ito na kami Panginoon na iyong tinipon Panginoon dito sa Zoom Panginoon upang ikaw ay purihin at sambahin Panginoon. Salamat o Diyos, salamat Panginoon. Kami Panginoon ay muli Panginoon ay makakapagpuri, makakapagpasalamat at makakatawag muli sa iyo, Panginoon. In Jesus' name, God. Lord, patawarin niyo kami, Panginoon, sa mga nagawa naming kasalanan, sa mga pagkukulang namin, O Diyos. Linisin mo ang aming mga puso, Panginoon. Siyasatin mo kami, Panginoon, at gawin mo kaming karapat-dapat, Panginoon, bilang inyong mga lingkod, bilang inyong mga anak. Lord, itago mo po ako sa iyong likuran bilang tagapagsalita, Panginoon, ng iyong mensahe, Panginoon, ngayong gabi. Nawa, Panginoon, ay ma-share ko ng maayos, Panginoon, ng iyong mga salita, maintindihan, Panginoon, at may sa puso at may sa pamuhay ng bawat isa, Panginoon, nakikinig. Maraming salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Jesus. Amen. Amen po. Tayo po ay dadako sa ating message sa Jeremiah. Paki-open po, Jeremiah 5, I said Jeremiah 1, 5 hanggang 8 po. Ayan po. 1 po, 5. Tama ba ako? 5 hanggang 8. Sige po. Bago ka pa ipinaglihi ay ipinanganak ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Ang sagot ko naman, Panginoong Yahweh, hindi po ako magaling na tagapagsalita. Bata pa po ako. Subalit ang sabi niya sa akin, huwag mong sabihing bata ka pa. Pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo, ipahayag mo sa lahat ang aking sasabihin sa iyo. Huwag kang matakot sa kanila sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Dito po, sa talatang ito po na sinasabi, pinili na tayo ng Diyos bago pa man ipaglihi at ipanganak. Pinili na po tayo ng Diyos para sa isang mahalagang gawain. Itinakda na po ng Diyos ang bawat isa sa atin sa simula pa lamang ng kung ano ang layunin natin sa buhay, kung saan niya tayo dadalhin. Ano po? Ang talatang ito po ay nagpapakita na may plano ang Diyos para sa bawat isa sa atin na tinawag niya. At ito po ay pagsilbihan natin siya. Pagsilbihan natin ng Diyos upang tuparin ang nakasaad sa kanyang kautusan. Pagkakaroon ng layunin bago pa ang kapanganakan, ipinapakita nito na ang bawat tao ay may espesyal na layunin sa buhay. Ayon po sa plano ng Diyos, ayon sa kanyang disenyo, bawat isa po sa atin ay may plano ang Diyos at may kanya-kanyang tungkulin na dapat sundin o dapat gawin. Sa Efeso po, Efeso 1:4, paki-ano po. Bago palikhain ng ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikiisa kay Kristo, upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Ang pagtawag ng Diyos sa atin, ano po? Upang siya ay luwalhatiin at sambahin. Okay na po. Ang pagtawag ng Diyos sa atin upang siya ay luwalhatiin at sambahin ay isang dahilan o layunin sa pananampalataya bilang isang Kristiyano na nangangahulugang pagkilala sa kanyang kadakilaan, karangalan at pagpaparangal sa kanya sa pamamagitan ng ating buhay. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagsamba sa ating Diyos, kundi pati na rin sa pamumuhay ng banal, pagpapakita ng pag-ibig sa kapwa at pagtataguyod sa kanyang mga layunin. Ano ba yung mga layunin ng Diyos? Hindi po ba dapat ma-share natin
ang kanyang mga salita, maikalat natin sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapamilya, sa mga kakilala. Sikapin po natin na tayo ay walang kapintasan tuwing tayo po ay haharap sa Diyos. Tiyakin po natin na malinis ang ating mga puso bago tayo magsilbi sa ating Panginoon. Bago po tayo humarap sa ating Diyos, siguraduhin po natin na malinis ang ating mga puso. Humingi po tayo ng tawad. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Kung ikaw naman po ay tinawag na tagapagturo, sikapin mong maituro sa lahat ang nais ng Diyos. Tama ba ako? Kung ikaw naman ay tinawag ng Diyos para magpahayag ng kanyang salita, gawin mo ito ng may katapatan, kahusayan at maglingkod ng buong puso. Kung ikaw naman po ay tinawag na tagapagturo, sikapin mong maituro sa lahat ang nais ng Diyos na maibahagi ang kanyang mga salita. Sa Mateo 22:14 po, pagkatapos nito ay sinabi ni Jesus, marami ang tinawag ngunit kakaunti ang pinili. Marami ang tinawag pero hindi lahat ng tinawag ay sumunod. Hindi lahat ng tinawag ay nakinig. Yung iba, nakinig pero hindi sumunod. Maraming tinawag ang Diyos sa kanyang iglesia upang maging pastor o tagapangaral, tagapagturo. Lahat ng gawain sa iglesia, sa ating simbahan ay mahalaga sa Diyos. Maging tagahugas ka man ng kopa, tagalinis ng banyo, taga-ayos ng upuan, yan po ay pinalulugdan ng Diyos. Pare-pareho, pantay-pantay, ano man ang ginagawa mo, ano man ang ginagawa ng isang miyembro o ng isang tinawag ng Diyos sa kanyang iglesia. Pantay-pantay po, maging tagapagluto man kayo, tagapagpakain ng kanyang mga tupa. Gawin mo ng may kasiyahan sa puso. Sa huli, Diyos ang nakakakita sa lahat ng iyong ginagawa. At higit sa lahat, pagpapalain ka ng Diyos dahil sa iyong mga gawa. Kung yung ginagawa mo ay bukal sa iyong puso, hindi ka nagdadalawang isip, tiyak, pagpapalain ka ng Diyos. Naalala ko po, isang patotoo lang. Maalala ko nung nandun pa ako sa unang church kung saan ako unang nakakilala sa Panginoon, may isang tagapaglingkod ng Diyos na may mataas na katungkulan sa gobyerno. Naging councilor siya, naging vice mayor, naging SBMA director, naging mayor. Pero kung makita mo siya sa iglesia, wala kang masasabi. Napaka down to earth niya. Naglilinis siya ng banyo, nagliligpit ng pinagkainan. Hindi mo siya makikitaan ng pag-uutos. Hindi niya inuutusan kung sino man. Wala siyang hindi mo siya makikitaan na parang boss po, parang amo siya kahit na naging mayor pa siya. Siya mismo ang gumagawa. May makita man siyang mga kalat, siya mismo ang magpupulot ng mga basura na yon, maging sa labas o sa loob ng church. Yan po ang bilang isang tunay na lingkod ng Diyos, dapat hindi tayo namimili kung ano yung gagawin natin, kung ano yung trabahong sa tingin natin tinawag tayo ng Panginoon na doon, yun ang gagawin natin. Dapat siguraduhin natin magawa natin ng buong puso. Yan po. Bilang mga tunay na lingkod ng Diyos, dapat po ay magkaroon tayo ng responsibilidad at pananagutan sa mga hinirang at
pagpapanatili ng matapat na paglilingkod. Ang pagiging manggagawa o lingkod ng Diyos ay hindi lamang nakatuon sa isang tungkulin sa simbahan, kundi sa pagpapamalas ng Kristiyanong pamumuhay sa lahat ng aspeto ng buhay. Maging sa labas man o sa loob ng church, gawin po natin ito ang may pagpapakumbaba. Lagi po tayong magpasiyasat sa ating Panginoon. Ayun po. Sa 2 Timothy po, 2:15. Hello po. Naririnig pa po ba ako? Opo. Sa 2 Timothy po, 2:15. Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos, isang manggagawang walang anumang dapat ikahiya at matapat sa pagtuturo ng katotohanan, sa paggawa at pagsunod bilang tugon sa pagtawag ng Diyos, gawin mo ng buong puso nang walang pag-aalinlangan kung ano ang pinapagawa ng Diyos sa iyo. Sa 2 Peter 1:10-11 po, kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang mapatunayan ninyong kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung ganito ang gagawin ninyo, hindi kayo matitisod. Sa ganitong paraan, kayo'y maluwag na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Bilang pinili po ng Diyos, maging masigasig po tayo, maging masigasig po tayo sa lahat ng gawain ng sa ating simbahan. Patunayan natin sa ating Diyos na karapat-dapat tayo sa pagtawag niya sa atin. Kung gusto natin na tayo ay pagpalain ng Diyos at makapasok tayo sa kanyang kaharian. Sa Romans 8:26-30 po. Ito po ang sinasabi. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin sa paraang di natin kayang sambitin. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu. Sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa mga hinirang ayon sa kalooban ng Diyos. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya bilang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng Kanyang anak. Sa gayon, ang anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang mga pinili niya noon pang una ay kanyang tinawag, at ang mga tinawag ay kanyang pinawalang sala, at ang mga pinawalang sala ay kanyang binahaginan ng kanyang kalwalhatian. Sa pagtanggap po natin sa tungkulin na iniatang sa atin, sa Diyos tayo kumukuha ng lakas. Tinutulungan niya tayo at tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating makakahinaan. Tinuturuan niya tayong manalangin kapag kapos ang ating mga dila. Sa paggawa po ng tungkulin na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, tiyakin po natin na laging malinis ang ating mga puso. Ayun po sa 2 Corinthians, yun nga po sa 2 Corinthians 10:31. So whatever you eat or drink or whatever you do it for the glory of God. Amen po. Hanggang dito na lang po ang ating message. Maraming salamat po.